Ako rin ganun eh. Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok. Dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan dun sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata eh. Pero ang isang ayoko, yung may kokontrahin ako, o may aawayin ako, o kaya hindi ko sasang-ayon na. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, hindi mo kokontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos 3 G's ng Tito. Pakinggan niyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali? Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo ng una, sinaway mo ng ikalawa, itakwil mo na. Biyaan mo na siya. Ayaw niya ng tama, gusto niya mali. Pero ipinapasaway ng Diyos. Sawayin mo. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong maikabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Ano? Ito ba haka-haka ko, kapatid? Gusto ng Diyos ito eh. Pag mali ang pananampalataya, sawayin mong may kabagsikan sila. Basa, 2 Timoteo 4:2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. O, kita mo? Utos ng Diyos sa mga ngaral yan. Sumawata ka, sumaway ka. O, pag sumasaway ba, mali? Ba't hindi na lang natin igalang ang pananampalataya ng isa't isa? Kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo si Kristo, tao. Ha? Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan. Amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao, sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi nagkatawang tao. Yan ang sasabihin ko. Nag-uumpisa na ang labanan. Bakit? Gusto ng Diyos na ganun para ang tao mailigtas sa mali. Ganun yun. Kung ako makikipagkaibigan lang, hindi na ako magsasalita. Pero hindi ako naparito para makipagkaibigan kahit kanino. Kahit magalit kayong lahat sa akin, sasabihin ko yung ipinasasabi ng aking Diyos na kinikilalang nasa langit. Ngayon, dadako naman tayo kay Kuya Depender sa kanyang cross-examination. Meron po siyang 5 minutes sa pagtatanong. So, unang tanong, Ruben, no? Ginamit mo sa pagpapatunay mo na si Satanas tunay na Diyos ng sanglibutan. Ginamit mo 2 Korinto 4:4. May nabasa ba, no? May nabasa ba na si Satanas tunay na Diyos sa sanglibutang ito? Wala tayong mababasang ganyan. Wala tayong mababasa. Pahintulot niyong basahin ko ulit ang 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Sunod na tanong. Ang tanong ko sa iyo, may nabasa ba? Kasi ang tindig mo, ang tindig mo, papatunayan mo ayon sa Biblia na si Satanas tunay na Diyos. Ngayon, ginamit mo ang 2 Korinto 4:4. May nabasa ka ba na tunay na Diyos? O ulitin ko ang tanong, o wala? Wala akong nabasa, pero tinitindigan ko. Teka lang, moderator, medyo sumasabat ata. Okay. Tuloy ka sa tanong mo, bro. Diretso na, bro. Ang tinatanong natin dito sa tres, pinaghihiwalay niya Kasi ang sabi dito, at kasama yung yung sinugo na makilala na iisang Diyos na tunay. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay at, o diba, at siyang iyong sinugo. Ngayon ang tanong, yung bang buhay na walang
na iisang Diyos, pumapatungkol din ba doon sa kanyang sinugo? Kasi ang sabi sa talata, hindi kasama si Kristo sa salitang ikaw sapagkat siya ang may sabi noon. Pero dapat mong kilalanin si Kristo na sinugo ng iisang tunay Next na question. Diyos. Bahagi yun ng buhay na walang hanggan. Ulitin natin yung tanong. Oh, nagtitiwala ka ba dyan sa mga reference na ginamit mo mga video? Yes or no? Sagot, sagot, sagot. Yes, nagtitiwala Yun. ako. Lalo na Pasok. sinabi ng yes, nagtitiwala ako. At lalo na sinabi ng inyong leader na kayo daw ay peke, hindi kayo yung tunay, no? Okay. Kaya ano pang tinatanong-tanong mo? Ano pang ipapanalo mo sa debating ito? Inamin na mismo ng leader nyo na hindi kayo tunay. Yari ka ngayon. Okay. No, sige. Okay, yan bang sagot mo? Okay, tanong. Yan bang si Soriano ay tao? Yes or no? Yes, tao si Soriano. Kaya nga mali ka dahil nagtiwala ka sa aral din niya. Kaya nga mali ka dahil nagtiwala ka sa aral ni Soriano, no? Pinagkatiwala mo yung kaalaman mo kay Soriano. Okay. Kaya nga nandiyan ka sa Next MCGI. Ibig sabihin ngayon, mamain mo yung leader mo Next para question. makalusot lang sa debating ito. Okay, next question. Yung bang sagot mo ay biblical o galing sa sarili mong laway? Tama o mali? Galing sa tanong mo. Next question. Objection, Mr. Moderator. Categorical, yung bang kanyang sagot ay biblical o galing sa sarili niyang laway? Yan, pagpipilian niya. Mr. Moderator, pag yung sariling laway, that is unrumin yan. No? Kung sarili ko lang, okay lang, sarili. Okay, so tanggalin lang daw yung salitang laway. Okay. Actually, ano naman yan? Parang figurative thing. Bro Jules, Sige, Mr. Moderator, replace. sasagutin ko siya. Okay, proceed bro. Okay. Ang sagot ko dito sa tanong niya, sa akin nang galing yon. But biblically, malinaw na sinabi na huwag kang matitiwala sa tao. Yari Sumpain ka. Ikaw Ay, nagtiwala yari ka ka, kay bro, Diyos. Soriano, kaya sumpain na. Next question. Next question. Okay, yung sagot mo kanina, ang sabi mo nagtitiwala ka kay Soriano nga tao. At ang pangalawang tanong ay hindi biblical yung sagot mo. Okay? Ngayon, tanong, lumalabag ka ba sa Biblia batay sa Jeremias 17 ng 5? Ayon sa tanong mo na nagtitiwala ka sa tao, tama ba ito o tama? Objection, Mr. Moderator. False dilemma fallacy. At Okay. saka wala akong binanggit na Jeremias. Siya lang yung nagbanggit. Okay, so Brother Jules, meron ka bang counter objection? Okay, counter ako. Napakalinaw na nagtitiwala siya kay Soriano. Kaya nagtatanong ako about Biblia. Kung lumalabag ba siya sa Biblia? Kasi sa Jeremias, sabi Okay. doon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Yan. Okay, so same naman to, same kanina, yung dalawang pagpipilian bro, hindi talaga siya, parehas lang ba? So, pwede mong i-replace yan bro or tanggalin mo lang to para maging valid question ha. So bro, Jules, proceed ka ulit sa tanong mo bro. Okay. Okay, next question tayo. Next Yung bang sagot next mo, question. biblical? Biblical ba yung sagot mo na nagtitiwala ka sa tao? Yes or no? Yes or no? No. Hindi No. naman kailangan sa debate lahat biblical. Yung aral nga ni Ayun. Soriano, ang Diyos may puwet at walang puwet, nagkakontrahan eh. Yung leader mo mismo na nagtanggi sa inyo. Di ba? Hindi naman kailangan lahat mabasa sa Biblia. Ano ka ba? Marunong ka ba talaga makipagdebate? Itatayo mo dapat yung tunay kayong tatag ng Diyos. Next Itatayo mo. question. Itatayo. Okay, next question. Ang pinag-uusapan ba natin ngayon, Mords, ay ayon sa Biblia? Yes or no? Ayon sa Biblia, yes. Ang itatayo mo. Yes. Ang itatayo mo, pero yung pag-negate ko, hindi po kabilang doon. Pwede po akong gumamit ng ibang resources dahil hindi naman ako affirmative. Hindi kaya marunong sa debate. Okay, bitawan na natin. Bitawan Next na natin question. siya dyan. Next question. Next question. Nagkabulbol. Okay. Binanggit mo sa reference mo yung Efeso 5:23, tama ba? Yes. Okay, tanong ko sa iyo sa talata na yan. Tanong ko, yung sitas na ginamit mo tanong ko sa iyo. Alam mo ba kung ano ang natros ng sitas
Alam mo o hindi? Sagot. Ano, pakilinaw yung tanong mo. Ano sa Ah, moderator? Pakilinaw yung tanong niya. Okay, paulit bro, paulit na lang. Time stop to ha. Nabungol na, no? Sa Efeso 5 ng 23, ginamit niya. Ang tanong ko dyan, yung sitas na ginamit mo, tanong ko sa'yo, alam mo ba kung ano ang natros ng sitas? Alam mo ba ito o hindi? Okay, Objection, so objection muna. Ito na tanong. 5 minutes yung tanongan, bro. Ayan. Una kong tanong, sabi mo si Kristo hindi pa existido noong una. Ipinangako lang. Anong talata yung mababasa? Yung sinabi mo, ipinangako si Kristo. Anong talata? Ipinangakong Mesiya. Naroon yung sa Roma 1. Roma 1, talatang 2 at 3. Ano nakalagay doon? Basahin mo, ikaw itong may ano eh. Roma, post the time mo ng moderator. Yung talata niya, Roma 1, talatang? Sige na nga. Mag-ubot ko sa ilaw. Roma 1. 1 at 2. Kahit din sa Deuteronomio o 18:18, pangako rin siya. Babasahin ko. Saan na ba yung Biblia? Na kanyang, ako nababasa. Si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ayun. Sabi dito, ipinangako ng una. Ito tanong ko sa iyo. Ibig sabihin, may Kristo na ng una, yes or no? Wala pa. Ayun, Salita wala pa. Kaya nga sinabi ng pasimula ay berbo o ng simula ay berbo. Ito sunod kong tanong. Sabi mo, wala pang Kristo nung una. Sagot mo lang ha. Tanong, yung binasa mo dyan, ng pasimula, siya ang berbo. May pasimula. Sabi mo, wala pa nung una si Kristo. Tapos binasa mo dyan 1:1, ng pasimula, siya ang berbo. Ng pasimula, may pasimula. Tanong, anong pangalan ng berbo? Si Kristo ba yon? Yes or no? Yung may pasimula. Si Kristo ba yon? Yes or no? Wala pa. Hindi yun ang tanong ko, moderator, objection muna. Ang tanong ko, yung verbo ba si Kristo? Ito tanong ko. Sabi niya kasi, wala pa daw Kristo nung una. Talinoan niya. Wala pang Kristo nung una. Sige. Ngayon, nabasa natin, ng pasimula. May una na. Siya ang verbo. Tanong, anong pangalan ng verbo? Kristo ba? Yes or no? Kung ba't yes or no? No. Yes or no? No. Hindi si Kristo yung verbo. No nga. No nga kasi kung ang batayan mo sa Juan 1:1, wala pang Kristong binabanggit doon. Pasimula ay salita. Objection, moderator. Pangako. Wait lang, objection. Anong objection? Ito sa tinatanong ko sa kanya, hindi kung anong pangako, tinatanong ko sa kanya, kung si Kristo ba yung verbo, yes or no? Ano sagot niya? Ang sagot niya, no. So, hindi pangasik. Diba? Ito sunod na tanong. Next question tayo, next question. Next question na. Kung ito sunod na tanong. Kung hindi si Kristo yung verbo, sino yon? Magbigay ka ng pangalan. Patungkol nga yun doon sa Mesiya, sa pagkakaroon ng Kristo. Kaya nga, ang objection, sabi moderator, di sumasagot. Sabi ko, magbigay siya ng pangalan, hindi katangian. Sabi mo, tinanong ko kita kung yung verbo ba si Kristo, ang sabi mo, no.
Kung no ang sagot mo, Counter-objection, moderator. magbigay ka ng pangalan. Wait lang, anong Hindi, ala pa akong counter- tanong. May ka mag-object. Teka muna, ala pa akong tanong eh. Tanong ko sa'yo, Nag-object ka na eh. kung no at Magka-counter-objection hindi si ako. Kristo, teka muna, makinig ka muna. Sabi mo kasi, Ulitin no ka, natin. masagot mo sa Sige, akin. tanong ka bro Aldrin. Tanong ka, tapos pasagutin natin siya. Sige, tuloy yung tanong. Kung no ang sagot mo, hindi si Kristo yung berbo, magbigay ka ng pangalan kung sino yung berbo. Ayun, Pangalan sagot, muna, sagot. bago ka mag-object. Pangalan daw, Objection. Objection, anong objection? Objection. Ang objection ko, hindi ako naglatag ng pangalan doon sa Juan 1:1. Ang sabi ko doon, So, pasimula objection, moderator. pangako yun. So, pass Counter ka, pass. objection, moderator. Counter muna ako. Nagbigay siya ng pangalan eh. Sabi pa nga niya, ang taong si Kristo Jesus eh. Hindi may pangalan. Tanong ko sa iyo, Wala, kung si Kristo hindi siya ang berbo. Wala Sinusundan lang akong kita. binanggit. Follow up ko lang Wala to. akong binanggit. Kung si Kristo hindi berbo, sino yung berbo? Magbigay ka ng pangalan. Bigay ka ng pangalan. Ano daw, taga-kalos Yung ang pangalan. verbo sa talata ay Diyos. Taga-kalos. Salita. Taga-kalos. Ayusin natin. Hindi, pangalan. Ang hinahanap niya yung kung sino yung sa Pangalan. verbo, Yeah. anong pangalan yon kung hindi si Kristo. Yun yung tanong niya. Pangalan lang. Sasagutin mo ba? Magbigay ka Walang ba pangalan? pangalan. Wala pang kasarian. Wala daw pangalan. Hindi ko tinatanong kung wala pang pangalan o may pangalan na. Kasi sabi mo, yung berbo hindi pa si Kristo. Tanong. Sige. Magbigay ka ng pangalan kita. kung sino yung berbo. Magbigay ka lang ng pangalan kung sino yung berbo. Bigay ka ng pangalan. Yung berbo o salita ng Diyos magiging Kristo. Ayun. So, si Kristo Magiging yun. Kristo yung sinalita ng Diyos. So, magiging Kristo yun. Yun. Amen. Tayo na, bro. Pagbibigyan Sunod na tanong. Sunod na tanong. Tapos na yung oras. Diyan, nakapost na time yun, bro. May May 2 ano minutes siya. pa ako eh. Dalawang tanong pa siya. Nakapos na time Dalawang tanong pa siya Sige, para masiyahan. last question, Pagbibigyan sige. natin ng pagbibigyan niya. Ito. Tanong. Sabi mo, binasa mo dyan 1:1,14 at nagkatawang tao ang berbo. Tanong, kung si Kristo yung moderator. Objection. sige, Ang pagbigyan. Ano binanggit ko, Objection. at ang Anong objection? berbo ay naging tao. Naging tao. Ito sunod na tanong. Sabi mo, John 1:14, John 1:14, at naging tao ang berbo. Naging. Kung Yes. naiintindihan mo yung salitang naging, ang tanong ko sa'yo, nung hindi pa nagiging tao yung berbo, ano siya? Salita, Diyos ba? berbo Yes or nga, no? berbo. Ulitin ko, moderator, tanong. Ayaw sumagot eh. Yes or no lang naman eh. Sabi mo, naging tao ang berbo. John 1:14 isinite mo. Tanong, kung iintindihan mo yung salitang naging, tanong ko, nung hindi pa naging tao, ang berbo ba ay Diyos ayon sa John 1:1? Yes or no? Yes or no muna. Categorical kalos. No, hindi yun Diyos sa kalagayan. Kung hindi, Okay, no doubt. Diyos sa katangi anong sinalita. Sige, ikaw na bro. Aldrin. Salita ng Diyos, God. Next, last question na, last question. Sabi mo, hindi Diyos yung berbo. Sabi mo, hindi Diyos yung berbo. Sabi dito, nang pasimula, siya ay sumasa Diyos at ang berbo ay, anong kasunod? Sabi mo kasi hindi Diyos at ang berbo ay, anong kasunod? Diyos o hindi Diyos? Ano nakalagay? Ang sabi doon, Diyos. Pero, Amen! ngayon, sandali, Hindi makasako eh. Ulitin ko yung Lakas tanong. naman yung tanong mo. Pawat ka muna, kagatsiko ka muna. Ulitin ko yung tanong. Kapag ba nagtuturo si Eli Soriano, nagbabasa siya ng talata ng Biblia, sinusunod mo ba yung sinasabi niya o hindi mo sinusunod? Sinusunod ko kayo yung talata na binabasa niya.
Tama Kung yun eh. Alam ba, sinabi niya. Teka lang, sasagot mo na ako. 10 seconds. Alam ba, sinabi niya, binasa niya, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan pang paglingkuran. Tama yun, sinusunod ko, binasa niya. Next question. Next question. Kung sinusunod mo ang sinasabi ni Eli Soriano, yun ba ay isang uri ng paglilingkod o hindi uri ng paglilingkod? Ay hindi, utos siya ng Diyos na sundin mo yung nakikinig sa inyo, sabi ng mga apostol, sa akin nakikinig. Pag pinakinggan mo yung nangangaral ng Diyos, sa Diyos ka nakikinig, hindi talaga doon sa pansariling aral nung nangangaral, kundi sinusunod mo yung aral ng Diyos. Next question. Dahil lang sagot mo hindi, tanong. Saang diksyonaryo mababasa na ang pagsunod sa utos na nagsasalita ay hindi paglilingkod? Objection, moderator. Biblia ang usapan natin, hindi diksyonaryo, no? Biblia ang usapan. Saan mababasa sa Biblia? Ba't mo tinatanong yung dictionary? Biblia. Gusto mo Biblia. Saan talata ng Biblia mababasa na kapag sinunod mo yung utos ng mga ngaral ay hindi ka naglilingkod? Sabi dun sa City 6 ng Juan, City 16 ng Juan, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Pag sinunod mo yung turo ng mga ngaral, sinusunod mo yung nag-utos dahil hindi naman kanya yung aral, binasa niya lang. Next question. Next question. May nakasulat ba sa binasa mong talata, letra por letra, na kapag sinunod mo yung utos ng mga ngaral ay hindi ka naglilingkod? Meron o wala? Ay hindi, mali unawa mo. Iba yung naglilingkod kasi sumusunod ng utos. Pasagot lang, sentiment. Pasagot lang. Meron o wala? Wala. Ang nakalagay doon, ang utos ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ang punto ko dito, kapag sinunod mo yung binabasa ng mga ngaral, ang sinusunod mo yung nag-utos na Diyos. Yun yung punto doon. Mahina yung tanong mo eh. Wala sa out of topic. Next question. Dahil lang sabi mo walang mababasa, tapos nagpumilit ka kanina na may nakasulat, alin ang totoo sa sinabi mo? Yung sinabi mo kanina o yung sinabi mo ngayon? Parang tama yun. Sabi ko nga sa'yo, kapag sinunod mo yung binabasa ng nangangaral, that is tantamount, sinusunod mo yung Diyos na nag-uutos doon sa mga ngaral. Yun yung aral doon. Huwag mo ibahin yung sinasabi ko. Next question. Ginamit mo ang awit 115 verse 4. Tanong, ginamit mo ba ito para tutulan ang rebulto ng simbahang Katoliko? Yes or no? Yes, ginamit ko yan kasi nga, sinasabi dyan, sa 8, ang gumagawa nito ay maging gaya nila. May kamay, hindi makakahawak, may paa, hindi makakalakad. So, kapareho niya ng rebulto ng Katoliko. Next question. Ang rebulto namin ay rebulto ni Kristo. Tanong, tumutukoy ba sa rebulto ni Kristo ang sinasabi sa awit 115 verse 4? Yes or no? Hindi naman, wala namang utos na gawan mo ng rebulto si Kristo. Walang Mr. ganun. Moderator, Mga apostol, hindi nagpagawa ng rebulto. Pasagot lang muna ng categorical. Yung rebulto na ginawa nyo, kapareho niyan sa awit. Hindi po yan yung hindi tanong ko. makakalakad, Ulitin ko hindi yung tanong. makakahawak. Hindi po yan Kaya yung pag tanong binuntahan ko. mo dun sa Quiapo, hindi rin makakalakad yung ginawa niya rebulto Hindi ko doon. sinasagot yung tanong. Nakapako. Pasagot muna ng definite. Sige bro, nakahanda ka na po. 3 minuto sa pagtatanong sa kanyang inilatag. Sige, kapatid na Hernan. Talagay oras bro. Sige, go ahead. Yung binasa mo sa 12:27, ano ang nakalagay doon? Iglesia ba o katawan? Kayo, katawan po. Hindi At yung iglesia. katawan, opo, pero yung bang katawan na yun, yung bang iglesia? sagot po ako, isa yon kapatid. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Yung katawan na yon, bahagi yon. Di mo naman pwedeng pag-iwalay ng ulot katawan. Sa diwa ng Teka Biblia, muna. hindi pwedeng mag-iwalay. Ang tantanong Sumasagot ko, ako, si sumasagot ako, John, yung bang sumasagot katawan, ako. yung bang Pinabasa iglesia? ko natin. Kapatid na moderator. John, sumasagot po ako. Wait lang, anong objection bro, no? Sige, go ahead.
Hindi binigay yung sagot ko dun sa tanong, yun lang ano ko. Ang tanong ko lang naman, yung bang katawan, yun ba ang iglesia? Yung sagot niya katawan. Next question tayo, no? Opo. Yung katawan, yun ay bahagi ng iglesia. Next question tayo, katawan yung sagot. Sige, go ahead, bro. So pag sinabing iglesia, ano ba yon? Katawan lang na walang ulo o katawang may ulo? Pag sinabi mong katawan, syempre, definitely, kaya sila tinawag na katawan ni Kristo sapagkat kaugnay sila sa ulo. Losas 1:18. Hindi naman sila pwedeng Kristo kung hindi tamang ulo. Hindi, tinatanong ko yung iglesia, katawan lang ba yun o katawang may ulo? Next question. Hindi mo naman sinagot eh. Pinaliwanag ko na po, pag sinabi mong katawan, iglesia o katawan ni Kristo, laging magkasama ang ulo nun. Kaya nga tinawag silang katawan ni Kristo. Ibig mo sabihin, pag sinabing katawan, kasama na yung ulo. Tama ba? Ako po, natural. Alam nga naman sabihin ni Pablo. Binasa mo ang Efeso 5:23. Binasa mo ang 5:23 ng Efeso. Sabi mo si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Kasama pala yung ulo sa katawan. Itanong mo siya si Kristo sarili niya. Sabi ko po, kapatid, hindi ko kapatid. Mr. Moderator. Sasagot ka na ba, bro Hernan, sa tanong niya? Sige, go ahead. Sumasagot pa ako, Mr. Moderator. Sige, sagot. Sige, go ahead. Opo, sasagot po ako. Pag sinabi ni Pablo, tayo ang katawan ni Kristo, definitely kasama doon ang ulo. Kasi si Kristo ang ulo ng katawan. Hindi pwedeng pag-iwalay ng ulo. Ang tanong ko sumunod. Next question. May sumunod na akong tanong dyan eh. Binasa mo ang 5:23 ng Efeso. Si Kristo, yung Kristo tagapagligtas ng katawan, kasama pala yung ulo ron. So ililigtas din ni Kristo sarili niya. Sagot. Ganito yon, dahil si Kristo ang ulo at meron siyang sasagot ako kapatid. Objection kapatid, diretso lang ang sagot. Ang tanong ko lang naman ililigtas ba ni Kristo sarili niya? Categorical, bro Hernan. Anong objection, bro? No? Katawan. Ang tinatanong ko, ililigtas ba ni Kristo sarili niya? Yun lang naman Wait lang, break muna. Break muna, short break muna. Paliwanag ko, bro Hernan, yung tanong niya. Ang tanong niya, bro Hernan, 5:23, niligtas ni Kristo yung katawan. Ang tanong niya, kasama ba si Kristo sa katawan, nililigtas, lalabas, niligtas niya sarili niya? Yun po yung tanong niya, ano po yung sagot? Sige, go ahead, bro. Hindi kasama si Kristo doon. Bagamat, yung sinabi sa Efeso 5:23 na ililigtas niya ang katawan, ang tinutukoy ni Kristo, yung mga bahagi ng kanyang katawan. Pero, yung katawan na yon na tinatawag din ni Kristo ang katawan ni Kristo, Magandang araw po. So tayo po ay nandito na sa part 3 answer doon sa part 5 content itong ating kausap noong January 16. So gusto ko lang pong ipapansin sa inyo na napamalian natin yung sinasabi niya na yun daw ginawa ni William, especially doon sa Acts 20:28, doon daw nagbatay yung ginawa ng UBS Aramaic text. Yun nga po is Western reading at yun ay wala. Doon sa 14470, ipinakita natin yung katunayan sa nakaraan. Ang ginamit is not 14470 kundi 14473. So, ulitin natin muna yung kanyang sinabi dito sa record. Ulitin lang natin. Ito. Yung ginamit sa Book of Acts, anong sabi? Book of Acts, kasama yung James, 1 Peter, 1 John, or in Ephesians, ang sabi mo, critical revision of the Peshitta prepared by William Mo. Yan yung support dun sa rendition na gusto ni Elipin yung Church of God sa Acts.
Ayan. So, maliwanag, makikita nyo, 14470, yung sinasabi niya dun sa Acts, na ito daw yung sumusuport dun sa UBS reading sa Acts 20:28 na pinagbabatayan natin Church of God. So, dito, napakapalpak nitong ating kausap. Hindi niya naintindihan yung sinasabi ng aklat ni Metzger at doon sa Wikipedia. Ipinakita natin nakaraan, ipakita uli natin yung saan ba nagbatay doon sa Acts 20:28 ang UBS, hindi po sa 14470 manuscript. Ayan 14473. Ayan, diyan pinatay. UBS Peshito reads the Church of Alaha. Western reading 14473. Yan. Yan ang dapat nating mapansin. Kaya palpa ka, mali ka, hindi mo naintindihan yung aklat na pinagbatayan ni Metzger. At doon sa sinasabi doon sa Wikipedia. So nag-collate lang sila doon sa mga manuscript to identify, kasi bubuo nga sila noong 1920. Ang kanilang kinulate o in-identify 70 Peshitta and few other Aramaic manuscript. Hindi lahat Peshitta, kaya yung Acts 20:28 is doon kinuha yung Western reading. Ayun din yung sinasabi sa aklat ni Metzger. Ayan in collation of the manuscript. Alin yan? Ayan. For the identity of several manuscript. Iba pa to doon sa 14470. Kuha. At yung 14470 mo is bahagi yan ng transcription. Kaya nga ina-identify nila. Ayan aklat ni Metzger, page 49. Transcription of the Peshitta. At isa dyan, yung 14470. Aklat pa rin ni Metzger. Ayan aklat ni Metzger. Ayan. Doon sa page 50. Ayan 14470, number 6. Hindi Peshitta yan. Kaya talo ka na naman hanggang sa part 5. Wala ka pa rin na ipupuntos. Yung inaakala mo na papabor sa'yo, bumalik sa'yo sa ulo mo. Labas yung mga laman loob mo, nakingisay ka pa, talagang talo ka. Kahit ano gawin mo, wala ka talagang panalo mula pa nung part 1. Naaawa ako sa'yo. At doon naman sa nakikinig, sana kayo po ay lumagay sa gitna. Makita nyo sino sa amin yung nagsasabi ng talagang may batayan. Kasi yung kanyang sinasabi is produkto lang ng kanyang unawa. Wala doon sa sinasabi kay Metzger. Hindi naman sinabi sa aklat ni Metzger na yung nasa Acts 20:28 ng 14470 is Church of God, doon kinuha yung reading. No. Walang ganun Pinakahulugan mo lang. Yan. So yan ang dapat yung makita. Nahayag yung kanyang pagkakamali sa bagay na ito. Kawawa naman. At nakikiramay ako doon sa mga maniniwala sa kanya. So high time na kayo ay magsuri. Huwag kayong tango ng tako para kayo ay mapunta doon sa tamang pagkaunawa. Salamat sa pagkakataong ito sa mga nakinig. Magandang araw muli sa inyong lahat. Mabuting pastol. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Mario, your time start na. Bro Mario, nakamute. Okay, rinig niyo ako, Bro Rasa. Rinig, bro. Proceed, bro. Ayan. Sabi mo, yung mga anak ng kaharian na tinapon, mga goat, sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao, wag kang magsisinungaling. Sabi mo, yung mga anak ng kaharian na tinapon, mga goat, yan. Sabi sa Mateo 13:38, ganito ang sabi. At ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Sabi ng Biblia, ang mabuting binhi ay mga anak ng kaharian. Wait lang, bro Mario. Ka ba sa harap ng maraming mga tao? Wait lang, bro Mario, ha? Objection muna. Papahiya ka ngayon. Wait lang, bro. Bro Rene, objection. Okay.
Objection yan, fallacy yan, kasi Matthew 18 yung sinabi ko, immediate Objection din ako. Immediate wait lang. context. Objection din ako. Oh, wait lang bro Mario, wait lang. Gusto ko lang maintindihan muna kay objection ni Pastor Rene. Paulit nga bro. Ang objection ko, lumipad siya sa ibang Matthew. Ang sabi ko sa Matthew 18, klaro dyan, dyan ka magbase sa immediate context. Fallacy yan sa equivocation kasi nga, hindi. Objection din ako. Okay. So, Yan. Objection, nag-object ka doon moderator. sa Mateo 18. Wala siyang karapatang sabihin policy. Yung tanong ko, unang-una, rebuttal to kahit anong tanong. At sabi niya kanina, siya may sabi niyan yung mga goat, tinapon yung mga anak ng kaharian. Ang linaw, narinig siya ng maraming tao, huwag kang sinungaling. Okay, so ganito. Mapapaya ka ngayon. Okay, so judgment Sumagot natin ka. mga kapatid. Ganito. So again mga kapatid, sa moderator kasi, hindi ako judge dito either that is true or not. Ang tinitake ko lang naman is yung question. Now, meron tayong 10 seconds sa pagpapaliwanag. Doon mo sabihin kung ano yung problem doon sa tanong. Clarify question ako, moderator. Okay, 10 Bro, seconds. Rene, gagamitin mo. Okay, 10 seconds ako. Clarify question. So ganito muna. Wait lang bro Mario. Ganito muna. Yung question mo kasi hindi pa yun buo bro. Gusto ko lang buuin mo muna tapos 10 seconds natin kay Brother Rene. Okay, sige. Yan, sabi mo yung mga anak ng kaharian, sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao, wag kang sinungaling. Sabi mo yung mga anak ng kaharian, goat, kaya kinapon. Sabi naman ng Mateo 13:38, at ang mabubuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Yung mabubuting binhi daw, mga anak ng kaharian. Sabi mo mga goat yun, sabi ng Biblia, mabubuting binhi yun, yung mga anak ng kaharian. Hindi yung goat. Anong ko sa'yo? Nagsisinungaling ka ba sa harap ng maraming tao ngayon? Oo o hindi? Categorical. Hindi ako nagsisinungaling kasi ang Matthew chapter 18, yung goat na yon, ang sinabi ko mga anak din ng kaharian yon, Israel din yon. Wait lang. Sumasagot pa. Wag mo na. Proceed lang. Yung sinabi ko, yung sinabi mo, mga mababait yon, di ba? Yung dito sa Matthew 18, napakaklaro. Ang basahin mo ang context nga, immediate context. Next question. Para si yun. Okay. Tanong, ibig sabihin pala, etong mabubuting binhi ng mga anak ng kaharian, itinapon to sa labas sabi sa Mateo 8 ng 12. Tama ba ito na itinapon sila? Yung mga anak ng kaharian, tama ba ito o mali? Anong talata ginamit mo? Pakiulit nga. Clarification. Anong talata daw? Mateo 8:12. Tama ba ito na tinapon yung mga anak ng kaharian? Tama ba ito o mali? Categorical. Objection. Okay, so objection muna. Objection ka naman Wait lang. Wait lang bro Mario. Objection. Aming objection Wait lang bro, wait lang ha. So pwede naman mag-object every question. Bro Rene, proceed bro. Ang Matthew, explicit yan para sa sheep at goat. Hindi makasagot Hindi. Wait lang. Nagsa-side comment itong si Mario. Bro, ganito bro Mario. Objection naman to, may counter objection. Gusto ko lang maintindihan again bro Rene, yung objection mo bro. Kasi nga explicit ang passage ko, no? Sheep and goat andyan. Basahan mo ako dyan sa Matthew na sinabi mo, sheep and goat, basahan mo ako. Okay. Para may tapat mo yung explicit sa implied mo. Implied yan Okay. Bro Mario, counter objection meron ba? Yan. Wala siyang karapatang sabihin na mali ang mga tanong ko. Dahil unang-una, kontra nga ako sa kanya. Siya ang mali. Okay. At huwag mo akong paparatangan na implied ako, hindi ka Diyos. Tao ka lang, kapatid. Sumbahin ng taong tumitiwala sa tao. Wala akong tiwala sa mga So ganito ang judgment natin mga kapatid ha. Doon sa tanong ni Mario patungkol doon sa verse, tinatanggap ko yun as a valid question naman. Again, you can use your 10 seconds, Brother Rene ha. Bro Mario, paulit nga yung tanong mo muna bro, tapos tingnan natin kung paano i-take ito. Okay. Magbabago na akong tanong, bro Rafa. Okay. Ito tanong ko sa'yo, bago. Time resume. Ito tanong ko sa'yo, bago. Pag ang isang tupa ba, sabi mo, makakagawa pa rin ng kasalanan. Sabi mo, wag kang magsisinungaling. Kaya pa rin makagawa ng kasalanan ng tupa. Ngayon, tanong ko sa'yo, pag gumawa ba siya, inasawa niya yung nanay niya, ligtas pa rin ba yung tupa? Pag nakagawa ng kasalanan dahil sa sarili niyang free will, ligtas pa rin? Oo, hindi, categorical. Oo yan, kaya dahil sinabi ko sa'yo kanina, Okay. wag mo na.
Proceed na. Sa akin pa to, dahil nga sa katapatan at kapangyarihan ng mabuting pastol, hahanapin niya ito. At sabi ni David, ang tunay na pastol ay, Panginoon, hanapin mo ako. Next question. Wait lang, wala pa. Okay, sabi mo, ligtas pa rin kahit asawahin yung nanay. Tanong ko sa'yo, pag yun ba ng rape yung tupa dahil sa sarili niyang free will, ni-rape niya yung kapatid niya, ligtas pa rin ba siya? Oo, hindi. Kasi sabi niya, ligtas yun ng asawa ng nanay eh. Ligtas pa ba? Oo, hindi. 10 seconds sa... Proceed. 10 seconds sa sagot. Circular reasoning yan. Balik-balik yan. Saka hindi yun ang stand namin talaga. Sabi ni David, na kung nakuha mong aking Next presentation. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, kahit nasasawahin yung nanay, ligtas pa rin eh. Sabi mo yan, huwag kang magsinungaling, may record to. Tanong ko sa'yo, pag inasawa ba ng isang tutang ligtas na yung kanyang kapatid, ligtas pa rin ba siya? Oo o hindi, categorical sagot. 10 seconds. Proceed. 10 seconds. Circular reasoning yun eh. Magkatulad din ang sagot niyan dahil Objection din ako. Walang objection, bro, objection. sa 10 seconds. Proceed lang. Kasi sabi ni David, naligaw ako parang tupa, hanapin mo ako. Yun ang mga tunay na tupa. Dapat trugtungan mo siya. Kung yan ang sasabihin, patatawarin ng Panginoon question. dahil walang maliit at malaki. Okay, sabi mo, parehas ng sagot, circling reason. Ibig sabihin, kahit asawahin din yung kapatid, ligtas pa din, kagaya ng sagot mo kanina. Na kahit asawahin na, ligtas pa din. Ito, bago kong tanong. Ngayon, ito, bago kong tanong. Tanong ko ito, bago. Kung sinasadya nating makapatay, kasi nga, one save, always save naman, ligtas pa rin tayo. Ligtas pa rin ba? Oo o hindi, yung tupa, naligtas. Nakapatay, ligtas pa din, oo hindi. Objection. Objection, proceed, affirmative. Wala si ano yan Objection din ako. Yan. Unahin muna natin, Objection din may ako. counter-objection lagi yan naman. Proceed lang. Ano yan, false dilemma yan kasi dalawa lang ang papipilian. Meron pa namang pangatlo. Depende sa pagpatay. Kung pulis na kapatay ng kriminal, hindi siya, Okay. So, meron daw ibang pagpipilian. Counter-objection, meron ba? Or magre-reprise ng tanong? Okay, counter ko. Sabi niya kaganina, inaklaro ko kasi yung mga sagot niya, moderator, kaya ganito ako magtanong. Sabi ko sa kanya kanina, pag ang nanay ba, inasawa, ligtas pa rin. Sabi niya, ligtas pa rin daw. Kahit daw yung ate asawahin, pag ligtas ka pa rin daw, sabi niya. Kaya tinatanong ko sa kanya, kung makapatay ba tayo, ligtas pa rin ba tayo? Inaklaro ko kung talagang ligtas talaga sa kanila eh. So, ligtas pa rin ba? Oo, hindi na. Categorical. So, eto mga kapatid, sa objection dito, meron daw ibang option dito, Brother Mario. At Bro Rene, kung pwede mong gamitin yung 10 seconds mo para doon sa ibang option. Proceed. Okay, gamitin ko ang 10 seconds, no? Kung nakapatay ang pulis dahil adik lumaban, kung pumasok yung magnanakaw, napatay ko, okay lang yun, sabi ng Bible. Next question. Okay, kung sinasadya mo na ikaw talaga papatay, sinasadya mo na, kasi sabi mo, ligtas pa rin eh, kahit gumawa ng kasalanan eh. Sinadya mo na, ligtas ka pa rin ba? Oo, hindi na. 10 seconds. 10 seconds. Kung ako ang pulis, lumaban ka, sasadyain ko talagang patayin ka. Kung ikaw magnanakaw, pumasok ka sa bahay ko, sasadyain ko talagang papatayin ka. Okay lang yun, sabi ng Bible. Next question. Ano, ligtas ka pa rin? Kahit makapatay ka, ligtas pa rin? Oo, hindi. Ligtas. Si David nga ilang napatay. Ligtas. Dahil nga, wag mo nang mag-side. Bro, sumasagot ka bro. Nadi-distract siya bro sa tawa mo. Proceed lang. Off mo na ang brother Rasha. Off mo na yung time natin.